days or even in my worst days. Okay? Ito ho yung ating pag-uusapan. Ang Diyos ay kasama mo sa pinakamainam na araw mo at kahit sa tingin mo yung pinaka-worst, pinakamasama. Ano? Psalm 34 verse 18. Ano ang sabi ng Word of God sa kanyang salita? Ready now. Sa King James Version, ano ang sabi ng Bible? The Lord is nigh unto them that of a broken heart, and saveth of such as a contrite heart. Father, we thank you. Salamat ikaw ay malapit sa amin pagka bagabag ang aming puso. Kapag kami po ay mayroong karamdaman, pagka kami may kaligaligan at may mga kabalisahan ang hinaharap. Hindi ito isang bagay na dapat namin ikalugmok, na dapat naming maging dahilan para kami ma-discourage, ma-depress. Kayo po nawa ang magpalat, magbasbas. Salamat ng maraming sa inyo. Kayo po ang mangusap sa amin sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati yung katabi mo. Sabihin mo, Happy Lord's Day. Okay, so salamat po ng maraming. Ang sabi ng Panginoon, the Lord is nigh unto them that of a broken heart. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang buhay, life, is filled with unexpected circumstances. Okay? Tayo po'y mapupuno. Tayo po'y nandito sa lupa at tayo po'y punong-puno ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Okay? Ang ilan sa atin, mga kapatid, this week, okay? Tomorrow, or even tonight perhaps, okay? Pag uwi mo sa bahay mo, some of us will have an experience that we will be knocked off. We will fall flat on our face, okay? At ang pakiramdam natin na yung ating bubong, okay, will try to cave us in. Parang gumuho, parang nabagak tayo, no? Okay? And we will feel na parang wala ka ng pag-asa, okay? Ang tanong ko ito, what do you do when your world collapses? Anong gagawin mo? Okay? Bukas may deadline. Bukas mayroong kang harapin problema. Bukas yung boss mo, makikita mo naman. What will you do when the dreaded phone call comes? Okay? Ito yung tawag sa trabaho. You're fired. Ito yung tawag sa probinsya. Yung nanay mo maluba. Ito yung tawag ng kamag-anak mo. Nalugi yung tatay mo. What would you do? What would you do when bankruptcy is filed? Okay? Wala na akong pera. Wala na tayong pag-asa, makapag-aral. Wala na tayong magagastos. What would you do? Okay? When life will deal with you that way. Okay? The first question people ask is this, who cares? May magmamalasakit ba sa akin? Pag nawala ba ako, may maghahanap sa akin? May tatawag ba? Okay? Pag nagkasakit ba ako, mayroong magpe-pray? Who cares? Okay? There are two things that will determine value in life. Okay? Dalawang bagay ang magdedetermine kung mayroon kang halaga. Una, what someone is willing to pay for something. Meron bang handang magbayad? Meron bang handang gumastos? Pangalawa, sino ba may-ari niyan? Okay? I would like to say, mga minamahal, somebody cares for you. Marahil hindi nanay mo. Marahil hindi tatay mo, hindi tropa mo, okay? Marahil hindi barkada mo. Marahil hindi yung kapitbahay mo, but somebody cares for you. Someone who is willing to pay for you. Someone, okay, who owned you kung kikilalanin mo lamang. Anong sabi ng 1 Corinthians 7:23? Anong sabi ng Panginoon? For you are bought with a price, be not ye servants of men. You know what the Bible says? Binili ka. Okay? Binili ka. Ibig sabihin yan, dapat maintindihan mo, may bumili sa'yo, may tumubo sa'yo, may nagbayad para sa'yo. Bakit po? Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, okay? For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo'y makasalanan, lahat tayo'y nagkasala, lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwartian ng Ama. Okay? Ibig sabihin, kapos, wala tayong pwedeng gawin. Kahit anong sikap mong gumawa ng mabuti, papalpak.
Kahit anong gawin natin kabutihan, hindi aabot sa pamantayan. Kumbaga sa grade sa klase, okay? Laging 75. Oh, no, bagsak! 75 pasado eh. Oh, bagsak! Okay? And because of this, okay, whatever you do, you will always fail because we're sinners. You don't commit sin because you would like to commit. You commit sin. I commit sin because I'm a sinner. Okay? Parang ganito yan. Ano? Ang isda, pag na-hatch yung kanyang itlog at nilabas ng nanay na isda, hindi na mag-aaral lumangoy yan. Lalangoy na kusa yan. Ang tuta, pag pinanganak, okay, ng isang inahing aso, yan ay talagang kusang tatahol. Bakit? Likas sa kanila tumahol. Likas sa kanilang lumangoy. The same thing with us. Dahil makasalanan tayo, likas sa atin ang gumawa ng kasalanan. At dahil dyan, may kabayaran. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, mamamatay tayo, mapapahiwalay tayo, at mabubulid tayo. Doon sa dagat-dagatang nagniningis ng apoy at asupre. Yun ho ang ating pupuntahan. Okay? Yun ang ating pupuntahan. Yun ang ating tadhana. Yun ang destiny ng taong isang makasalanan. And I thank God. Someone is willing to pay for the penalty of my sin. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. And somebody took my place. Someone died for me. Someone who loves me so much. Sino yan? Panginoon. Ano sabi ng Romans 5:8? But God commended His love toward us. Okay? Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y walwal pa, nung tayo'y masama pa, nung tayo namuhay sa kasalanan, sabi ng Diyos, minahal tayo ng Diyos at siya'y namatay para sa atin. Ibig sabihin, ito tayo. Ito yung mga kasalanan natin. Tayo dapat sana magbayad, tayo dapat sana mamatay, tayo dapat mabulit sa impyerno. Pero sabi ni Kristo, sa dakilang pagmahal ko sa inyo, ako na tumubos, ako na nagbayad, ako na ang umako, ako na ang nagdala. Okay? Siya na pumasan, nung dapat sana'y si Radyo ang papasan. Siya na pumasan, na dapat sana'y si Ariel ang papasan. Siya na pumasan, na dapat sana'y si Joey ang papasan. Okay? Someone is willing to pay for something, and the Lord paid the penalty of my sin through His precious blood. Okay? Yun ang pinantubos. So because God died for me, and He died for me, kailangan kong tanggapin yan. Anong sabi ng 1 John 5:11? Okay? At narito ang patotoo, na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at ang buhay ito'y na kay Kristo, wala sa relihiyon, wala sa pagsapi sa simbahan, wala sa pagsunod sa pangutos, kundi na kay Kristo. Sabi ng verse 12, ang kinaunak ay may buhay. Pag si Kristo nasa puso, tinanggap, may buhay. Pag si Kristo hindi tinanggap, walang buhay. You see? That's why sabi ng Romans 10:13, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kanya nga po mga kapatid, pag tinanggap mo yan sa iyong puso na nampalataya ka, hindi mo nakitang namatay siya. Nakita mo lang, sabi ng Word of God, He died for you. Pag tumawag ka, ililigtas. Kanya nga faith, pananampalataya. Kanya kung titignan mo ulit, okay? Pag tinanggap mo yan, nagpasya ka. 1985, February 10, nagpasya ako. Lord, ako'y masama, ako'y makasalanan, hindi ko kayang dalhin ang sarili ko. Tinanggap ko si Kristo. Alam mo nangyari? 1 Corinthians 7:23, binasa natin kanina. Anong sabi? For you are bought with a price. Tinubos na ako. Binigyan ako ng kaligtasan. Binigyan ako ng katubusan. May nagbayad para sa akin. May nagbayad. Dahil may nagbayad, then why will be a servant of men? I'll be a servant of Christ. You know why? I belong to God. And Jesus paid for me with His life. You know what? The cross proves my value. Kung sinasabi ng nanay mo, ng kapitbahay mo, ng kamag-anak mo, wala kang kwenta, may kwenta ka. Somebody paid for you. Somebody died for you. Nung maintindihan ko yan, 1985, I was 21 years old, that was the turning point of my life. Sabi ko, teka muna, utu-utu ako sa kasama namin sa barkada, utu-utu ako kay Resty, utu ako kay Nono, utu-utu ako kay Junior 7, utu-utu ako sa mga nakatambay sa lugar namin. Naku, ano sabihin na, sapakin mo to, sasapakin mo.
Awayin mo to. Nakawin natin to, nanakawin ko. Ba't ako susunod? Ligtas na ako. You see? Sabi ng Panginoon, for you are bought with a price. Be not ye servants of men. Ligtas ka na. Tinubos ka. Okay? Tapos ngayon, utu-utu ka sa barkada, sa tropa, utu-utu ka doon sa tao na magtuturo sa'yo, itatatak sa utak mo na ipinanganak ka lang na magulang mo, natuto kang lumaban sa magulang, natuto kang suwayin ng magulang, natuto kang magbulakbol, na wala pagiging inosente mo, naging matigas ka na parang kaya mo nang dalhin na sarili mo. Mananakot ka ba? Hindi na kami mag-aaral. Sino ba magiging tanga? Am I right? Di 6 na taong kang di mag-aaral? 6 na taong kang magwawaldas? Samantalang yung naghikayat sa'yo, kumikita. May sweldo, ikaw wala. You are bought with a price. Luwalhatiin mo ang Panginoon. Nobody has paid a greater ransom than God paid for you. Meaning you're acceptable, you're valuable. May halaga ka. Kanya 37 years ago, nung maintindihan ko to, it changed the landscape of my life. Sabi ko, Jesus paid the penalty of my sin. Namatay siya para sa akin. Tinubos niya ako. Mula langit, pinanganak sa sabsaban for one thing, to die for my place, to take my place, to give me eternal life. Sabi ko, wow! Kanya no ako'y nag-aaral pa sa college noon, sinama ko na siya. Sabi ko, Lord, gagawin kitang kapartner. Sa paghuhugas ko ng jeep, kasama ko siya. Sa pag-aaral ko, sinama ko siya. Nag-Bible study ako sa school. Ang naging resulta, 10 sa mga bunga ko nung college ko, nagpapastor. Hindi ako Bible student, hindi ako seminarista, hindi ako staff. I was a student, but I'm not just a student. I'm a Baptist who happens to be a student. Kanya nung nagtatrabaho ko na sa Napocor, kasama ko pa rin siya. Second year college ako. Niyayaya ako ng tropa, tara, inom tayo. Not for me anymore. Tara, disco! Kasi nung disco wala namang sayawan. Minunuusan nun Di na ako. I'm not for that anymore. Tara, ikot tayo! Umikot na lang yung buhay ko. Bahay, church, trabaho, school, bahay. Doon lang. For 37 years, I simplified my life. Di nangyari. Ang dami kong natipid. Wala akong gastos Okay? Ngayon, pag tinitingnan ko, 37 years after, okay? Pag binalikan ko yung tinatambayan ko at nene, pag binalikan ko yung mga katropa ko, nene, lelet, okay? Nasa na si Marcos? Nasa na si Kano? Nasa na si Burek? Am I right? Nasa na si Junior 7? Tama? Nasa na sila? Wala! Kung di namatay, may sakit. Kung di may sakit, hiwalay. Kung di hiwalay, bading. Bakit? Pinili nila. Nakita ko nung birthday ni Ruther, kalimutan ko lang yung pangalan nun. Sabi ko, bata pa tayo nun, ganyan ka. Hanggang ngayon, ganyan ka pa din. Nako, pastor. Paano kang uunlad? Si Luther lieutenant colonel na. Ikaw ganyan pa rin. When I look back, isa lang ang naisip ko, God's been good. Alam mo, pag isinama mo ang Panginoon, you will have worse days, you will have evil days, you will have a disappointing day, you will have days that you will become disheartened. Tingnan mo
Pagkatapos na mamatay ni Kristo, pagkatapos na siya'y hulihin, lagyan ng putong ng koronong tinik, siya'y nakita nung kami naglakad ni Ellen doon sa Via Dolorosa sa Israel. Sabi ko, Lord, dito ko ba nadapa? Dito ko ba nahirapan? Okay? Yun ay kalyang dinaanan. Lahat ng mga dinaanan niya ay naroroon, pinreserve. Yung mga disipulo, sa kanilang takot at pangamba, they locked the doors because they were afraid. Tingnan mo sabi ng John chapter 20, if you will please. Okay? John chapter 20 for you to see it. Okay? Sabi ng John chapter 20, verse number 4, I think it was. Okay? Chapter 20, verse number 4. So they ran both together to other disciples, did outrun Peter, and came unto the sepulchre. Okay? Pumunta sila sa libingan. Okay? At ang sabi riyan, verse number 5, and he stooping down, looking in, and the linen cloths lying, and he went not in. Bakit? Sapagkat wala na. Napkin na lang. Okay? Napkin. Sabi ng verse number 19, chapter 20, verse 19, then the same day, at the evening, being the first day of the week, tingnan mo ha, namatay si Kristo, nagbayad ng kasalanan, ikatlong araw na buhay na mag-uli. Nang ang mga pintuan ay sarado, ang mga disipulo ay nagtitipon pa rin, J-Lord. Okay? Patay na si Kristo, alam nila, nalibing. Okay? Nagtitipon pa rin. Dahil may takot sa mungudyo, anong ginawa? Si Kristo ay tumayo sa gitna nila at sinabi, kapayapaan ay sumainyo. Okay? Verse number 20. At sinabi niya sa kanila, at ipinakita yung kanyang mga kamay at sa kanyang gilid. Ano nangyari? Yung takot na mayroon sila ay napalitan ng kagalakan when they saw the Lord. Okay? Verse number 21. At sinabi nila sa kanya, kapayapaan ang sumasa inyo, kung paano ang aking ama isinugo ako, kayo rin na may isinusugo ko. Okay? Verse 22, ano sabi? At sinabi niya sa kanya, tanggapin niyo ang banal na Espiritu, meaning the Holy Spirit is in you. Okay? 23. At ang sino mang inyong bigyan ng kapatawaran, okay? Eh, ganun din ang mangyari. Verse 24, ngunit si Tomas, yung isa sa 12, eh wala sa kanila nung si Kristo'y pumaroon. May pagtitipon tapos wala si Tomas. So kung ikaw ay naroon at may takot, pag ikaw ay wala, eh na-miss nila yung sinabi, peace be unto you. Na-miss nila yung sinabi ng verse 20, then the disciples were glad when they saw the Lord. Okay? Gusto kong maintindihan ninyo, prior to that situation, they were afraid, they were petrified, they were so afraid. But when they saw the Lord, they were glad. What does it mean? The presence of Christ turned their panic into a party. They turned their fear into a good cheer. They were glad. Bakit? Naroon ang presensya ng Panginoon. Pag may isa mong haharapin ng problema, yung worst day mo, luglug ka, patay ka. Okay? And I would like to say, during every moment of your life, from the very best to the very worst, God will always be with you. And that spells the difference. Okay?
Kanya kaya mong harapin, kaya kong harapin, kaya nating harapin ang lahat ng pwedeng ibigay sa atin. Sino man ang nakaupo sa Malacanang, sino man ang nakaupo sa luklukan ng ating pamahalaan sa Pasay o sa Makati, kung saan man. Why? Because God, in my very best and in my very worst, will always be with me. Hindi issue yung problema, ang issue ito. Okay? Meron ba akong kasama? And I would like to say, Jesus or God cares for you. God cares for me. Ibig sabihin yan, okay? You will never walk through something hard alone. Hindi mo haharapin yan na mag-isa. Okay? Hindi mo susuungin yung problema mo sa family mag-isa. Hindi mo haharapin yung problema sa trabaho mag-isa. Hindi mo haharapin yan because the Lord promised that in your very best days, in your very worst days, He will always be with you. In fact, God is closer, okay? God is never closer than when you're in pain. Okay? Pag meron kang pain, sinabi nga nung opening na talata natin, yung Psalm 34:18, okay? The Lord is nigh unto them that of a broken heart. Okay? Doon magiging totoo. Paano mo malaman that God provides kung hindi ka nagkaroon ng problema sa pananalapi? Paano mo malaman that God heals kung hindi ka nagkasakit? Paano mo malaman that God is a God of peace kung hindi ka nagkaroon ng kaligayahan? Kanya nga sabi ng Bible, di ba? Okay, when the disciples, in the fear of the Jew, they closed the door, they shut the door. Ano sabi ng Panginoon? Peace be unto you. Ba't binigay? Kasi meron silang takot. Meron silang pangamba. Okay? The Lord said, hey, I am closer to you. More importantly, when you're in pain. Okay? Anong sabi ng Isaiah 43 verse number 2? Okay? When thou passes through the waters, tumadaan ka. Okay? Sa water, sasamahan kita. Through the rivers, hindi ka malulunod. Bagamat ikaw ay lalakad through the fire, hindi ka mapapasot masusunog. Hindi makakalapit yung flame sa iyo. Ang tanong ko sa iyo ito ngayon, are you hurting today? Are you in pain? Do you have a lingering problem? Do you have a situation? Lord, bakit ako? Ba't hindi lang yung kapitbahay? Nanuro pa. Ba't di na lang yung principal namin nagturo pa? Ba't dapat sama-sama kami? Gusto, marami. There are times that you will be hurt. And are you asking, who cares? Who cares about me? Meron pong nagmamalasakit. Panginoon. For 37 years of my life, hindi ko ho maaabot ito kung wala ang biyaya ng Diyos. Hindi ko ho kayang makasama si Ellen, mapalaki yung dalawang anak namin, kung ako lang ang mag-isa. Sinabi nga ni Ellen noong 1987, ako'y nag-full-time. Paano mo ko pakakasalan nag-full-time ka? Wala namang support dyan sa church. Sinisimulan pa lang yung Golden Treasure Baptist Academy. Hindi naman ganito facilities noon. Garahe lang to. Sabi ko, ipapakita ko sa iyo, somebody cares for me. Somebody is bigger than me. Somebody that is wonderful. Okay? Who cares about me? There is one who cares about me. Are you afraid that no one does care for you? Natatakot ka ba? Na walang nagmamalasakit sa iyo? You can rest more easily today knowing that God cares. He has never left you. He is always with you. He has been with you all along and you are not alone. Ang problema, ikaw ang nang iwan sa Diyos. Anong ginawa mo? Left the group, left the group, left the group, left the group, left the group. Ba't hindi mo rin iwanan ng langit? Hindi mo rin isuli yung eternal life na binigay sa'yo. Hindi naman po pwede. Tama?
Tapos sasabihin mo, mahal ko, Panginoon, you left the group. Sabi ulit nun John chapter 20 verse 19, then the same day at the evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for the fear of the Jews, then came Jesus. Tatandaan mo to, pag naroon ng takot at ikaw ay nananatili sa kalooban ng Diyos, the Lord will show Himself to you. The Lord will say, hey, peace be unto you, kasi alam niya ligalig ka. Anong ginawa mo na meron kang kaligaligan? Umalis ka. Bumalik ka sa inom, bumalik ka sa paglalaro, bumalik ka sa barkada. Will you have peace coming from God? May problema ka na sa pag-aaral, lumayo ka pa. May problema ka na sa family, lumayo ka pa. May problema. No! Listen to this, okay? Because God is with me on my best days and even my worst days, I don't give up on doing the right thing. This is the first thing that we should see. Okay? Dahil alam mo ang Diyos, sasamahan ka sa best days mo, even in your worst days, okay? Don't give up doing the right thing. Pambihira, sinasamahan ka na ng away ka pa. Sinasamahan ka na ng iwan ka pa. Sinasamahan ka na, tapos tumigil ka pang maging mabait. Tumigil ka pang maging respectful sa magulang. Tumigil ka pang sumunod. Bumarkada ka pa. Mali! Sa ating sarili, we have a lot of problems already. Tama? Pero may pagpapalit mo. Pag ikaw ba naglalaro ng dart, natutulog ka? Pag ikaw ba naglalaro ng basketball, natutulog ka? Pag ikaw ba naglalaro ng Scrabble, tinutulugan mo yung kalaro mo? Pag ikaw ba namamalengke, natutulog ka sa tindahan? Am I right? Don't give up doing the right thing. Anong sabi ng Galatians 6:9? Let us not be weary in well-doing. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti kasi isang araw aanihin mo yan kung hindi ka manghihimagod, kung hindi ka mapapagod. Listen, if things don't happen right away, pinagpipray ka, hindi nangyari. May iniintay ka promotion, hindi nangyari. Ginagaling mo sa trabaho, hindi nangyari. Tatandaan mo ito, ha? Hindi ka nagtatrabaho para magpasikat sa boss. Hindi ka nagtatrabaho para sabihin, ay, kailangan ako ma-promote. No, I did not do that in my corporate days. No, I did not. Hindi ako nagtatrabaho para magpasikat, para mapansin ni supervisor, para mapansin ni manager, para mapansin ng may-ari. No, I don't do that. Okay? Isa lang ang prinsipyo ko, Colossians 3:23. Ano sabi ng Colossians 3:23 and verse 24, okay? Anong sabi, okay? Sabi ng Colossians 3:23, okay? Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ng buong puso sa Diyos, hindi sa tao. Verse number 24, okay? Sapagkat nalalaman mo sa Diyos, tatanggap ka ng gantimpala, ng mana, kasi ang pinaglilingkuran mo, Panginoon. That's what I did. Habang napasok ako sa Napocor, habang nagtatrabaho ako sa Spring, gigising ako ng alas 4 for a 6 o'clock na pasok, okay? 6 to 2 ako eh. Oh. Alas 4 gigising ka na. Alas 4 maghahanda ka na. Alas 5 pupunta ka dyan sa Michelle, sa may Caltech. Iintayin mo yung shuttle bus. Okay? Pipila ka. Kung ayaw mo naman mag-shuttle bus, di mamasahe ka. Oh. Pipila ka. Then, pagdating mo sa trabaho, punch in ka. Then, pupunta ka sa locker room, papalitan mo yung sarili mo, may hairnet ka, may finger cuts ka, naka-dark blue ka pag ikaw ay nasa backline, naka-light blue ka pagka ikaw ay nasa frontline. Okay? Then, meron ka pang parang sapid sa paa mo kasi hindi po pwede sa loob ng company na may papasok, nakakatating. Ginagawa ko yun araw-araw. Sasabihin pa ng boss ko, oh Joey, mag-overtime ka, meron tayong tatapos. Sige po sir, tapusin natin. But I don't charge my company or my overtime pay. Why? Because my God is enough. Okay? Sinama ko siya. Okay? I'm always okay. Hindi ko tinigil yung pagiging magaling ko. Dahil hindi sweldo bumubuhay sa akin, Panginoon. Okay?
That was way back in 1984, 85, 86, 87, until I resigned. We need to be diligent. We need to have endurance. My Bible tells me, let us not get tired of doing what is right. Let us not get tired of doing what is biblical. Okay? Kasi for a while, we will reap a harvest of blessing if we don't get discouraged and give up. Alam mo kung bakit kayo na lalo lumala problema? You give up on your marriage. You give up on your son. You give up your daughter. You give up on your future. You give up. Madali kang mapagod. Ilang trabaho pwede mag-satisfy sa'yo? Magkano ang pwedeng dapat na itapat sa'yo? Pag hinanap mo sa trabaho yan, it will never be enough. But with God, always He is enough. Ang tanong ko sa iyo ngayon ito, is there something you feel like giving up on? Ha? Bibigay ka na ba? How about your marriage? Ha? Iiwanan mo na asawa mo? Iiwanan mo na yung pamilya mo? Iiwanan mo na yung anak mo? Kasi may nakilala ka? Yung asawa mo naniwala sa'yo nung wala ka. Yung asawa mo naniwala sa'yo nung bugo ka pa. Yung asawa mo naniwala sa'yo nagsisimula ka. Ito nakilala mo kasi tanyag ka na, kasi magaling ka na, kasi na-promote ka na. Iiwanan mo sila dahil dito. Kasi may nakilala ka. Are you giving up your family? Are you giving up on your son and your daughter? Maybe it's your career. Yun ka na rin eh. Wala namang pag-asa. Kung yun ang ginawa ko, hindi natin makikita yung 35th anniversary, 35th closing exercises. Imagine I was the one who literally started the GTBA together with Pastor Fardo and Miss Fardo. 21 estudyante. Wala ngang naniniwalang mga member nun. Kanya lang nagpa-enroll kasi parang libre. Sinimulan. Now we have a product coming from GTBA. Our principal named Raimel Catral. We have now an administrator, a product of GTBA named Jeff Sauco. We have now, a future lawyer who's a product of our GTBA named Mark Allen Alquizar. We have now a future dentist named Mariel Alfonso. If we give up then, anong mapapala ko? Giving up, quitting is not the solution. It's like a bitter pill, a poison that you should not take. You will always quit. Nahirapan lang, quit. Napahiya lang, quit. Wala lang sweldo, quit. Ganong kanipis. Sabi natin, God is with me in my best days and even my worst days. Then why would I quit? Kasi pastor, I've tried and I tried to make it. Hindi naman nangyayari. Tama! Walang mangyayari. Kasi pinahintulot ng Diyos na patagalin. Not because He is like punishing you, no. Because He was bringing it the best in you. Tanong ko sa iyo mga nanay, paanong sasarap ang paminta pag hindi dinurog? Paanong sasarap ang mga bawang pag hindi mo binayo? Am I right? Makakain mo ba yung karne pag hindi pinakuluan ng matagal? You will quit because you don't have much money? How much money do you think will make you happy? Can you not be happy with what God has given you? I started when I was 19 years old. I got saved when I was 21 years old. Now I'm 58 years old.
58. We raised a family. Nagkakasakit si Jap. May hika, may amoeba. Sabi ko, tara, solo inning tayo, Ellen. May sakit yung anak ko. Dad, sabi nila, pagka daw nakakain ng butike, mawawala yung hika. Saan naman nabasa yan? Basta! Magsusolo inning tayo! Siya'y tingin ng tingin sa mga... Ano bang hinahanap mo? Butike nga! Ay, sus naman itong asawa ko, parang buwang ata ito. Nakakita ng butike? Gagawin mo dyan? Bahala. Niluto ni Ellen, isinama sa gatas ni Jap. Baka malason pa yung anak mo. Pinag-pray ko to, Dad. Huwag kayong maniwala dun sa... Minsan ang nanay parang buwang-buwang yan. Binijap. Paghika, sabay pupo. Si may amoeba. Ininom ni Jap. Pero lumapit ako kay Pastor. Pastor, pag-pray nyo si Jap, may sakit. Sabi ni Pastor pambira ka. Nagkakasakit pa anak mo! Look, natural buhay. Pag hindi buhay, hindi na magkakasakit yan. Patay Wala tayong pera! Ay, hindi ako nahingi ng pera. In fact, ito nga offering ko. Hindi pa Sunday nun, binigay ko na yung offering ko. Bakit? Baka magastos ko pa Baka pagpapagamot. Inuna ko offering. Pag uwi ko sa bahay, nakita ko si Jap. Wala nang hika. Sabi ni Ellen, tignan mo, effective yung butike. Anong effective ang butike? Tangi, nagbigay ako ng offering natin. Butike. Hindi na nagkahika si Jap. Kahapon nga, may basketball pa sila. Talo lang sila, talo. Malaki na. Pero ang problema ko lang, pag hinahanap ko si Jap, hindi ko makita. O pumasok na ako sa kwarto niya, Jap, nasaan ka? Ba nakita ko sa kisame, ayun, na doon, sa gitna. Gumaganon-ganon. Yun. Yung palang effect pagka, kidding aside, hindi siya gumaling dahil sa butike. Gumaling siya kasi nag-pray ako at in-honor ko ang Diyos. Kahit may sakit ang anak ko, binigay ko yung aking kaloob. Alam mo mga kapatid, listen. You may feel like giving up on your goal. You may feel like giving up even yourself. Why? Why? Hanggang dun lang ang lakas mo? Hanggang dun lang ang lakas mo? Ha? Hindi ba kayang dagdagan ng lakas? Hindi ba kayang paigtingin ang ating pagtitiwala? Ha? Tingnan mo, sabi ng Psalm. I don't know if it is in the book of Psalm, okay? Sabi ng Psalm, sa Proverbs 24 verse 10. Proverbs 24 verse 10, ano sabi ng Proverbs 24? Kung ikaw ay napagod sa gitna ng problema, ang lakas mo'y maliit. Sabi ng Diyos, let us not be weary in well-doing. Pag napagod ka ng umunawa sa anak, pag napagod ka ng umunawa sa asawa, pag napagod ka ng umunawa sa pagtatrabaho, ang lakas mo'y maliit. I would like to tell this to you. You may feel like giving up on yourself, on your dream, on your goal, on anything. But I would like to tell you, 1,000 years before you were born, God knew that you will be here today to hear this message. So God could give me this message to you. What are the words? Don't give up. Don't give up on your future. Don't give up on your dream. Don't give up on your marriage. Don't give up on your son. Don't give up on your daughter. Don't give up on your job. Don't give up on your ministry. Don't give up. The tunnel may
may seem so dark. The tunnel may seem so extremely dark. Yes. But listen, there's a light at the end of the tunnel. It's just around the corner. Gusto kong sabihin sa iyo, you know why you don't give up? We are known by God. We are loved by God. We have a purpose that God designed you to uniquely fulfill. Meron kang gagampan ng papel. Okay? Who will do that except you? Sinong gagawa niyan except you? Kung tumigil ka, kung tumalikod ka, kung napagod ka, who will do that to the family? What if I stop? Ako ang unang-unang graduate sa family namin sa college. What if I stop? Makikita ko ba si Jeff magta-thrive na maging manager ng Oracle? What if I stop? Makikita ko ba si Jeff maging manager ng Citibank? Makikita ko bang magiging administrator siya ng school? Makikita ko ba yung apo ko na nagta-thrive if I stop 21 years ago, 37 years ago, kasi nahihirapan ako? I did not stop. Napahiya ako. Nangailangan ako. Nahirapan ako. I did not give up. Why? My Bible says, okay? Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. If we faint not, I am reaping what I planted 37 years ago with gusto. Pambihira, ngayon ka lang nagsisimula, gusto mo ngayon malaki nakit. Mali! Lagyan mo ng halaga sarili mo. Galingan mo. Okay? Kung ako ang may-ari ng kumpanya, I will ask you, what do you have to offer for my company? Mapapagandang ba yung kumpanya ko pagka kinuha kita o gugulo? Pag ikaw ba kinuha kong partner sa business, gaganda ba o gugulo? With the kind of attitude and with kind of, perception that you have, gaganda ba o hindi? Kung puro ka reklamo, puro dakdak, puro ka kuda. Kung puro ka paninira, why would I hire you? Chinelas lang, issue sa'yo. Ulam lang, issue sa'yo. Kama lang, issue sa'yo. Lahat issue sa'yo. Then you expect a better life? Come on! Wake up! If you faint in the midst of adversity, your strength is small. We are known by God, loved by God. We have a purpose that God uniquely put in you. Nobody is like you, Mary Jean. Nobody is like you, Ferry. Nobody is like you, Russell. Nobody is like you, Ronnie. Nobody is like you, Joy. Don't think that what you're doing does not matter. Nakikita ng Diyos yan. Don't give up on doing the right thing. Nakikita ng Diyos yan. Don't think anyone would be better off without you. No, your family needs you. Your husband needs you. Your wife needs you. Your son needs you. Your daughter needs you. Your mom needs you. Your pastor needs you. God needs you. Why would you quit? You see? Nung Thursday sa seminary, nag-orient si pastor. Sabi niya, pagka kayo, kailangan pangatawan natin itong unity. Pag hindi kayo leader, ito gagawin nyo. Sabi ko, can I butt in, pastor? Sige. There was a time na mayroong affair ang mga professionals. Pastor always asked me to go to Cabanatuan kasi nagkasakit yung pastor doon, si Pastor Yanga. Inoperahan, ako'y naging interim pastor. So pupunta ako doon Sabado at Linggo, magtuturo, babalik ako ng Sunday, kasi mayroong school. Okay? Wala akong support doon. Then nagkaroon ng affair sa Manila Peninsula. Then they were looking for me. Nasaan si Joey? Wala ho, nasa bahay ho. Patawag mo nga.
Pinatawag, pagpunta ko dyan, sabi sa akin, ba't wala ka? Eh, hindi ko naman ho alam kung anong papapiling ko. Hindi ko naman ho alam kung anong gagawin ko kasi wala naman kayo sinasabi. Kaya may sabihin ako sa iyo o wala, okay? Pag may affair na simbahan, dapat nandito ka. What kind of leader are you? Kailangan patawag ka? Ganun ka ka-importante? I'm sorry. I will learn that. I will not fail you anymore. Nya kahit hindi ako utusan, I present myself. You know why? Romans 12:1, the Bible says, I beseech you therefore, brethren, that by the mercy of God, that you present, that you offer yourself unto God, a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Karapat-dapat na paglilingkuran. Okay? 37 years na. Hanggang ngayon, nagsaserve pa rin ako kay Pastor. I received a text yesterday. The text said, I need you at 2 o'clock in the afternoon tomorrow. You need to be okay. Okay. May tumawag. Sabi ko, yes po. O kailangan bago alas 2, ando dito na. Opo. Tawagan mo na yung mga tao. Natawagan ko na po sila. Nakausap ko na po sila dahil alam ko iutos nyo sa akin ito. And they'll be coming. Tawagan mo si James Litica. Ako na pong bahala. 2 o'clock. At the Senate, I told them, good! Salamat po. Dahil alam ko, iutos mo sa akin yan. Ayokong para akong pako. Alam mo yung pako? Para bumuon, kailangan pukpukin. Kung pako ka, dapat pinupukpuk ka. And tanong, pako ka ba? Hindi. Ba't kailangan pukpukin? Wala bang kusa? Wala bang proactiveness? Hindi ba tayo solusyon sa problema? Don't think anyone would be better off with you. Ito yung kasinungalingan lumalabas sa dyablo. Okay? Wala, di ka importante, wala nagmamahal sa'yo. Okay? Wala nagmamahal sa akin. No. Remember what God has said about you. I died for you, you're valuable. Remember that He wants to bless you. Ang daming nilikha ng Diyos, ang daming niyang blessing. Para kanino yan? Sa anak ng dyablo? Hindi. Para sa iyo yan. Don't give up. Look up to God. Okay? Stay in your church. Your spiritual family. Your church. Your small group. Achievers, light bearers, kingsmen. Why? They will help you through tough times. Okay? Tatanda mo to. Yung tropa mo, walang Word of God yan. Yung tropa mo, walang Holy Spirit yan. Ipapahama ka yan. Pero yung kapatid mo, okay? May prayer yan, makapangyarihan yan, mayroong Bible yan, tutulungan ka. Okay? Pag tinamahan ko yung mga tropa ko ngayon, may problema ako, sila nga may problema eh. I would rather stay in my church, my spiritual family, the small group, to help me through the tough times I have. Okay? Meditate on God's word for encouragement. And most of all, don't give up on God. You know why? He will never give up on you. Hindi niya babaguhin yung plano niya sa iyo. Hindi ka niya susukuan. Okay? So don't give up doing the right thing. Pangalawa, don't go around living like a spiritual orphan. Okay? Huwag kang mamumuhay na para kang walang tatay sa langit. Huwag kang mabubuhay na parang pinabayaan ka ng ama mo sa langit. Totoo, pinabayaan ka ng ama mo sa lupa. Totoo, pinabayaan ka ng nanay mo sa lupa. Pero hindi ang ama mo sa langit. Ewan ko if you have the right experience that I have. Okay? The same experience that I have. Kaming dalawa ng kapatid kong bunso, pinamigay kami ng nanay ko. Okay? I think I was a piece of cloth or I was just a pussycat or a dog or a puppy. Hindi ka na namin kayang buhayin. Kayong dalawa. Doon na kayo sa tiyahin nyo titira. Ginawa kaming katulong. Okay?
Ginawa kaming katulong. Nakikitira. Pag hindi nakakain yung kamag-anak, hindi kakakain. Okay? Not anymore when I got saved. Why? I have a father. Anong sabi ng Psalm 111 verse 5? Siya'y nagbibigay ng pagkain sa kanya na may takot sa kanya. At kanyang laging aalalahanin ang kanyang pangako o ang kanyang tipan. Tingnan mo sabi ng Bible, ha? Pag may takot ka sa Diyos, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, pag nagpapailalim ka, may problema ka, nakita niya, nagpray ka, nagbasa ka pa rin ng Bible, nagsimba ka pa rin, hindi ka tumitigil, nakikita niya, sabi niya, bibigyan kita lagi ng pagkain kasi nagpapakita ka ng takot. Simple lang naman ang buhay. May Diyos ka, natatakot kang mabuhay, edi, Lord, yung takot ko, ibabalibag ko sa iyo. Sa iyo ko ilalagak. That's why I intensify my prayer life. Okay? Ang thesis ko dun sa aking thesis sa seminary, God's Power Through Prayer. Ipinakita ko mula sa Word of God at maging sa aking personal experience, yung kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng pananalangin. Nung tayo mga bata pa, we often go to our parents when we need the money. Tama? Nay, sino nang hingi ng pera sa nanay nung kayo mga bata pa? Taas ang kamay. Nanghihingi ng pera ng baon, tama? O kayo mga estudyante, tama? Online classes na, nahingi pa ng baon. Tama? Kung ginawa mo nung bata ka, tanong ko sa iyo, nag-isip ka ba, saan kaya kinukuha ng nanay ko ang baon? Saan kaya siya naghahanap ng pera? Tama? Alam mo, may trabaho siya. Sa trabaho ni tatay, masipag si tatay eh. Masipag si nanay, nagtitinda. Masipag si nanay, meron siyang trabaho. Gumigising na umaga yan. Alam mo, may trabaho si nanay. Your parents are making money and kids are spending the money. Is that correct? Mga kapatid, listen. Maraming mga mananampalataya, many people right now act like a spiritual orphan na nakalimutan na meron silang Ama sa langit na nagmamalasakit sa kanila. Okay? Many people act like a spiritual orphan and they forget that they have a heavenly Father. Ano sabi ng Mark 6:32? Okay? And verse 33. Sapagkat ang lahat ng ito ay hinahanap ng hintil. Ang iyong Ama sa langit, alam na kailangan mo ang lahat ng ire. Ano yan? Damit, pagkain, tahanan. Alam niya. Ano sabi ng verse 33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Yung katotohanan, yung katwiran, at idadagdag, meaning mayroon ka na. Dadagdagan lang. Ano idadagdag? Damit, pagkain, isusuot, tahanan, idadagdag, meron ka na. Okay? Our Heavenly Father already knows perfectly well that you need food, you need clothing, and He will give it to you. He will add it to you pag nilagay mo siyang first place sa buhay mo. What does it mean? Lord, bago ko manligaw, palalakasin ko muna sarili ko. Magsaserve ako sa iyo. Bago ko sugatin tong kumag na to, kahit crush ko to, I'm gonna put you first in my life. Tatanda mo rin. Okay? When you put God first, okay? In your finances, okay? In your irritations, in your responsibility, in your schedule, in your troubles, He will add. Nothing in all creation worries except human beings. Wala ka nakitang ibon na umiiyak. Makikita mo lagi ang ibon, nag-chirp.
Sabi ko, isang araw sa devotion, di ba? Gusto kong tanongin yung ibon, di ba nakita? May bago ng presidente. Di ba nakita? Magtataas na naman sila. Ikaw ay kanta pa ng kanta dyan. Wala silang pakialam doon. Everything else, trust the Creator to care for their needs. You know what? Worry is a form of atheism. Pag ikaw ay nag-worry, pag ikaw ay nabahala, ikaw ay nabalisa, parang sinasabi mong wala naman Diyos. Kanya ako makikialam. Kanya ako kikilos. Money is not your biggest problem. It's not your biggest problem. Money is not your biggest problem. Every time we worry about money, we're acting we don't believe in God. Parang sinasabi mo, it all depends on me. Kailangan ko magtrabaho, kailangan ko sipagan, kailangan ko gawin to, kailangan ko magdatlong trabaho. Sabi nga ng mga financial guru, people nowadays need to have 2 to 3 jobs. It all depends on me. Hindi ho totoo yan sa Bible. Worry is a warning light that we doubt the love of God. Pag nag-worry ka, paano natin papapakain itong anak ko? Nagdududa ka. Ano sabi ulit ng Psalm 111 verse 5? Siya'y nagbibigay ng pagkain sa mga may takot sa Kanya. 111 verse 5. At Kanyang aalalahanin lagi ang Kanyang covenant. Okay? Sinabi rin ng Book of Romans, na binigay niya yung kanyang bugtong anak. Romans 8:32. Ano sabi? He spared not His own Son. Hindi niya pinagkait ang kanyang sarili na kung di ibinigay para maligtas tayong lahat. Tanong sa dulo. Bakit hindi naman niya kayang ibigay ang lahat ng bagay sa atin ng libre, ng walang bayad ang lahat ng bagay? Kung yung kanyang bugtong na anak ay naibigay niya, yung pa kayang pangailangan mo? If God loves you enough to send His own Son to die for you, to die for me, surely He loves you enough to take care of your bills. Water bills, electric bills, food bills, salman pa yung bill. Pwede din. He will take care of your bill. God has solved your biggest problem when He saved you. Kaligtasan. So other problem is minor in comparison. Kung yun yung kaligtasan, yung kaluwasan, namatay si Kristo, binigay niya! Yung pa kayang pambayad bukas? Kung inuuna mo siya? The bottom line really is this. Do you believe that God will do what He says He will do? That He will provide for you? Naniniwala ka ba? Na kaya kanyang suplayan? Naniniwala ka ba? Are you willing to ask God for things that you need? Rather than go out and charge them. Charge. Mami ang konti. Utang ka ng utang, trabaho ka ng trabaho, wala ka ng panahon para mag-pray, magmanambahan, gawin yung tama. Okay? He promised to give you what you need if you put Him first in your life. Pinangako niya yan eh. Are you going to believe Him enough? Nagagawin niya yung ipinangako niya as an evidence of that faith. Gagawin mo ba yan? Uunahin mo ba siya? When you have fears about your finances, isa lang ibig sabihin yan, nakalimutan mo kung sino ang Diyos at ang kanyang pinangako sa iyo. Finances is not your biggest problem. Faith. 35 years, sinimula ng school, 37 years na ako'y mananampalataya sa isang simbahan, hindi ganito. And everything that I see God gave is not because I'm rich. I am not rich. I just trusted God.
I did not give up on doing the right thing. I did not give up. And I don't go around living like an orphan. Kung serious ka to be set free from your financial fears, you must take the daily choices to obey God. Lord, susundin kita, gagalingan ko sa trabaho ko, gagalingan ko para maging estudyante, gagalingan ko, I will obey you, I will trust you that you're gonna provide for me. Alam mo, naging scholar pa kami. Scholar ako ng Land Bank second year. Second year ako, nagtatrabaho ko sa Napocor. Third year ako, scholar pa rin. Tapos nagtatrabaho na ako sa Sprague. Si Rene, nasa Reynolds. Mga estudyante kami noon. Okay? Pero ginalingan, dahil may takot sa Diyos. Naalala niyo mga Israelita? Okay? Nung sila'y dinala sa Egypt, pumunta sila ron. Sila ay naging mahirap. Sila ay nangailangan, nagtatrabaho, walang sweldo. Pero tignan mo, sabi ng Psalm 105 verse 37, and he brought them forth also with silver and gold. And there was none feeble person among their tribes. Okay? Imagine the Israelites were in slavery for 400 years in Egypt. They were mistreated. Pinagsamantalahan. Ginawa yung pyramid. Kanyang nakarating kami ng Egypt, nakita ko yung pyramid. Sabi ko, Lord, ito ba yung ginawa ng mga anak mo dito? Okay? They were mistreated. But God supernaturally brought them out. At nung sila'y lalabas na, sabi niya, okay, sa mga anak niya, inoppress kayo, nagtrabaho kayo ng walang sweldo, pumunta kayo sa mga Egyptian, nalilito na sila sa 10 plague na binigay ko. Kumuha kayo ng gold, silver, and clothing. And they did not live looking like that they have been enslaved. Maganda damit nila. Sabi, He brought them forth with silver and gold at walang nangihina sa kanila at walang marusing. Listen, they were in wilderness for 40 years. Yung damit nila, yung lakas nila, hindi nagbago. Yung sapatos hindi nasira, hindi ngumanga. Walang pwede magsabing sila'y mga alipin. Listen, when God restores, there is no sign of what you have been through. Pag binago ka ng Diyos, magtatakay nakakilala. Hindi ba gumulong ito? Hindi ba napahiya ito? Hindi ba iniwan to? Hindi ba winasak yan? Bakit ngayon ganyan siya? Bakit? Kasi ang Diyos ang nagtataguyod. Kung ikaw ay hindi mo inuna ang Diyos, ano sabihin? Kita mo, 8 taon na, gumugulong pa rin. 8 taon na, 10 taon na, yan pa rin. Bakit? Walang Diyos. Why are you living like a spiritual orphan? Why are you living like pinabayaan ka ng Ama mo sa langit? When God restores you, when God helps you, when God is first, there is no sign of what you have been through. Yan ba yung na-stroke? Yan ba yung nagkasakit? Yan ba yung na-hospital? Yan ba yung nagkaroon ng problema sa finance? Bakit wala naman yatang palatandaan? Yes, you may have been slave to addiction. You have been slave to depression. You have been slave to fear or to lack. Pero ngayon, dahil inuna mo Diyos, parang hindi halata. Anong meron niya mga yan? Perhaps sa family mo, sa family line, in your family line, generations, okay? Ito si nanay, tatay mo, ito yung lolo't lola mo, ito yung ninuno mo, they have been in captivity. Wala, dito lang iikot ang buhay natin, anak, dito na lang tayo, dito na lang. Until suddenly, you change your focus. Nakita mo may Diyos na nagmahal, tumubos, nagmahal, nagwalasakit, binigay yung buhay para maligtas ka. Then act like a child of God. Uulitin mo na naman kasaysayan ni tatay at ni nanay. Yung kakapusan, yung kahirapan, it has come to an end. Kaya sabi ko, Lord, ako ang unang na-save sa family namin. Tatapusin ko yan. Papakita ko sa bibigay mo sa aking family. Ipapakita ko sa bibigay mo sa aking mga anak na may Diyos na nag-alaga, may Diyos na nagmalasakit, may Diyos na magpoprotekta.
May Diyos na magsusupply. That's what we did. Freedom is here. God is going to restore you back to where nobody else will ever know that you were be a slave, that you were enslaved. Matutuwa ka ba, Josie? Matutuwa ka ba, Ferry? Na kung ano dinatnan nyo nung kayo'y mga bata, yun pa rin ang dadatnan ni Leah. Hindi natin pwedeng sisihin si nanay at si tatay kasi that's the best that they have. Right? That's the best that they have. Matutuwa ka ba rin na maramdaman at makitikman ni Elise, ni Camille, ni Faye, yung kinalakhan mong ikaw ay nagtitinda ng siya, walang mali doon. That's the best your father could do. Tama? But what are you giving to your daughters now? A better option because you have God. I grew up in the streets. Nagugas ako ng jeep. Wala akong pag-asa. Uulitin ko lang yung kasaysayan ng tatay ko. Ang tatay ko'y namatay sa alak. Uulitin ko lang yun. Until the Lord found me. Until somebody showed me the Bible. Si Ate Remy. Si Ate Let. Binitbit ako sa church. Yung church ay hindi pa ganare. Doon na sa tulay. 30 tao. Niyakap ko lang yung turo at aral. Sinasabi ko nga, ito magiging puhunan ko, magtiwala. Yung sinabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added. Lord, sabi mo yan, papangako mo yan, ha? 37 years, pinangatawan ko yung hail. 37 years, pinangatawan ko yun. Pinaniwalaan ko, you know what happened? Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi sinungaling. Where I was, where I am, the grace of God, the mercy of God. Where I will be, the grace of God, the mercy of God. You know why? I'm saved. I'm heaven-bound. And God would like me to taste what heaven is kahit nasa lupa ako. I will not act like a spiritual orphan. I will not give up doing what is right. I will live by the faith of the Son of God who loved me and He gave Himself for me. Two years from now, I'll be 60. And I'm still doing, and I'll still do whatever God wants me to be, not because I'm good, but because my God is good. His word are true. Okay? God restored what was taken away from our family, and I thank God for that. Tanong ko sa iyo, bakit ganyan ang attitude mo? Bakit ganyan mo harapin ang problema? Wala ka bang Diyos? Wala ka bang Diyos na nagmamahal sa iyo? Kulang ba yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na siya'y nagpabayubay, na siya'y namatay, para ikaw sana dapat ang mamatay, pero siya na tumubos? Hindi ba sapat yan na para sabihin mong, kaya kong bumangon, kaya kong tuloy ang buhay ko? I will not give up on doing what is right. I will not go around as a spiritual orphan because somebody loves me enough. He sent His Son for me. Then I have to live that faith. Kapatid, listen. Pag tinitignan ka ng kapitbahay mo, ano nakikita? Biyaya ng Diyos? O kasaysayan ng family mo? Okay? Yan na ang problema niyo for years, generations na. Hindi yaman, biyaya ng Diyos. Hindi pera, kahabagan ng Diyos. Marami akong kilala, maraming pera. Walang kapayapaan. Am I right? Pero may kilala ako, simple lang ang buhay. May problema, pero makikita mo may ngiti, nagpapatuloy, hindi tumitigil sumunod, nakikinig, nagpapasakop. Bakit? May Diyos.
na pag tinignan mo, para namang walang problema to. Para namang ang asawan to'y matino. Hindi matino ang asawa. Hindi maganda ang kita. Kanya lang payapa kasi meron siyang Diyos. Ang Diyos mo ba pag pinagdinan ng mga tao at ang kapitbahay ng kamag-anak, pabayang Diyos o responsabling Ama? Ano pinapakita natin araw-araw sa mga nakakakilala sa atin? Do we have a responsible father o isang pabayang Ama? By the kind of life and attitude that we show every single day. Sinasabi ko lagi, Lord, Ikaw ang dapat makita sa buhay ko. I will never stop doing good and doing right. I will never go around living like an orphan. Nakakahiya, alam ng tropa ko at ng barkada ko, ligtas ako. Kahapon sabi ni Freddy, ang galing sa iyo no? Parang lahat posible. Sabi ko, hindi. Meron kasi tayo Diyos eh. Meron tayong Diyos. You see? Nakikita ba ang Diyos sa buhay mo araw-araw? Nararamdaman ba ng kasama sa trabaho, kasama sa bahay na meron kong Diyos ka? Kasi responsable ka, kasi ginagalingan mo. Hindi ko kinumpartamalize ang aking buhay na pag nasa church ako, matino ako. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, I live differently now. Dala-dala ko, sabi ko nga sa inyo, napasok ko sa trabaho, bit-bit ko yung Bible ko. That's why when my boss, the owner of the company saw me, sabi niya, hey, what do you have in your hand? This one, sir? It's a King James Bible. You're a Baptist? Yep. Why? Only Baptists use King James. Yeah, I'm a Baptist. Bit-bit ko yung Bible ko. Araw-araw naglalagay ako ng gospel tracts sa locker room. O di hindi ako niyayayang uminom. Umiyain yan. Di sama yan. I exhibit to them that I'm not a spiritual orphan. I am a saved person. Nung nagtatrabaho ako, ganun din. Nag-aaral ako, ganun din. Nothing. Because why? I want people to see that there is no sign of what I have been through because there's a God who cares for me. Ang tatay ko sa Gorol, ang nanay ko sa Gorol. But my days of captivity has come to an end when I got saved. Everything changed. Sabi ko, Lord, kung ako magsisimula, tulungan mo ako. And I thank God that I made that choice. Freedom comes because of the Lord. He restored to me back when nobody else will ever know na naging bahagi kami ng ganong klaseng buhay. And I thank God for that. You know why? God is with me in my best days and even my worst days. In the moment of my life, sinama ko siya. I keep on praying, keep on reading the Bible, keep on attending, soul winning, giving, at inalagaan ko si Pastor. Ito lang yung 6 na ginawa ko. The Lord is with me. He cares for me. I don't need to walk through these hard times alone. He is with me in my best days and even my worst days. I'm not going to give up doing the right thing. I'm not going to give up and go around like a spiritual orphan. Bakit? May nagmahal sa akin. Ipapakita ko to. Why? I'm a changed man. And I thank God. Na pag nakikita ko yung apo ko, sinasabi ko sa kanya, Apo, kung ako'y nakilala mo 37 years ago, hindi ka matutuwa sa akin. Ikahihiya mo ako. Hindi mo sasabihin, lolo ko yan, kung 37 years ago, ikaw ay pinanganak.
You will not be happy for me. I would like to ask you, will your future son and daughter, will your future grandson and granddaughter, will they be proud of you? Sa klase ng choices na meron ka ngayon. At sa klase ng buhay na magkakaroon ka. Ipakita natin na may Diyos. Ipakita natin na meron Diyos na nagmahal ng malasakit sa iyo. At sasabihin natin sa kanila, it's worth it. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Samahan mo po kami na maintindihan namin. We are known by you. We are loved by you. You have a purpose uniquely designed for us to fulfill. Salamat po that you are with us every moment of our lives, from the very best to the very worst. Salamat nagmamalasakit ka sa amin. Salamat meron kaming pwedeng puntahan pagka kami may kaligaligan, pagka kami mayroong sinusuong at hinaharap na kabigatan. Hayaang mong makita ng mga taong malalapit sa amin na may Diyos na nagmamalasakit sa amin. Kasi ang aming takot ay papalitan mo ng kapayapaan. Yung aming panic, magiging kasiyahan. Yung aming fear, magiging kagalakan. Kasi kasama ka namin. Ikaw ang nagmamalasakit sa amin. Hindi mo kami iniwan. Minahal mo kami. Kanya kami magpapatuloy. Hindi kami gi-give up on doing the right thing. Tutuloy namin ito. Magiging diligent kami. Mag-i-endure kami. Hindi kami titigil. Because you loved us. Ipapakita namin ito. We will not give up on doing the right thing because you love us so much. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. This morning, you will come to the altar and say, Lord, alam mo, I'm about to give up on dreaming. I'm about to give up on my career and my family. But this morning, I'm going to make a promise. I'm going to make a promise that I'm going to give up. No matter how hard it will be, I am not going to give up doing the right thing. Because I have you. You never give up on me. I will never give up on you. I will not go around living like a spiritual orphan. Meron akong Diyos nagmamahal sa akin. Money is not my biggest problem. I will learn to stay with you because you promised that you will provide food as I fear you. Will you come to the altar? God bless you as you come. I don't know. I don't know kung gaano ka katapang. I don't know how tough your situation is or are. But I would like to say God loves you. You need to shout. Hey.